Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Inquirer.net 36 minutes ago. Breaking! The COMELEC 2nd Division has decided to cancel the registration of Duterte Youth Party List. According to COMELEC Chairman George Erwin Garcia, the decision is still not yet final as the party list can file their appeal within 5 days via Dayan Sampang. Okay, so yan, breaking news. So, grabe, no? Second highest votes itong party list ng Duterte. If I'm not mistaken, 2.4 million ang nakuha nilang boto. So, nung una, yung proclamation ng mga nominees nila, 3 seats sana ito, winidhold. Wala, hindi natuloy. Ngayon, hindi naman maipaliwanag. Breaking news lang kasi ito. Ano bang dahilan? Ang tagal ng party list ito, 2016 pate. So, dumaan na siya 2016, nanalo na siya 2019, 2022. So, pang-apat na eleksyon na ito. So, ngayon pa na cancel ang kanyang registration. Kung maalala ninyo, 2 or 3 days before election, ng May 12, ang Duterte Youth Party List Chairman Cardema nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Kaya lang hindi tinanggap ng Kamara. So, naudlot o naantala. After that, ito na ang mga pangyayari. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Telma Akende Torres, kilala ko ito, pinsan ko ito. Grabe na to. Basta Duterte, gagawan talaga ng masamang issue. Bakit? Takot kayo? Siguro masama intentions ninyo. Ricky de Gracia, it seems that the main objective of this party list is to protect the Duterte. So, ayun, mixed reaction. May good decision, make it final. Ayun, so anyway, mag-appeal pa naman sila, but I doubt yung appeal na yan kung i-reconsider. Opinion ko lang ito, wala na. Meantime, habang nakaupo ang Marcos administration, wala nang pag-asa itong Duterte Youth Party List. Malala ko nung nag-appear si PRRD sa Quadcom hearing tungkol sa war on drugs. Halos lahat ng kongresista ginisa si PRRD. Ito lang si Congresswoman Cardema ang nagsalita at nagpayag ng suporta sa war on drugs. So yan, markado talaga ang Duterte Youth Party List. Grabe pa naman yung ang nominees nila naupusan na yung itong si Congresswoman Cardema, asawa ng chairman. Plus may batang-bata na PME graduate, nakalimutan kong pangalan. Tapos may PNPE graduate din. Mga bata, youth talaga. Hindi ka basta-basta kung PME graduate ka, PNP graduate, cream of the crop. So sayang, naudlot. Magiging kongresista na sana natin ito. Basta alam ko itong Duterte Youth Party List, ito yung mga lumalaban sa mga leftist. Yan, nilalabanan nila ang Kabataan Party List, yung Makabayan Black. So kung sino pa yung lumalaban ng husto sa kalaban ng ating bansa, sila pa ngayon ang naganito. Anyway, sabi nga ni Tatay Digong is may hangganan ang lahat. There will always be a time of reckoning. Kaya
sa mga bumoto ng party list, ako, isa sa choice ko na bubutuan itong Duterte Youth Party List. Kaya lang sa dami nilang party list na pro Duterte, at nakikita ko sa survey, nasa top 2, top 3 siya. Sabi ko, maghanap na lang ako ng ibang party list na sumusuporta sa Duterte, at yung napili ko is yung Bisayag Youth. Ang nominee si dating chairman Greco Bellica. Kaya lang, hindi rin nanalo. Anyway, may kanya-kanyang panahon. So, I still believe 2028 makikita natin. Meantime, dito na lang muna tayo mag-focus sa dalawang mahalagang bagay na ipagdasal natin. Una, yung interim release ni PRRD. To me, napaka-importante niyan dahil nakikita ko talagang mahirap yung kalagayan ni PRRD. May post na nabasa ko na statement ni Congressman Pulong, pumayat daw si PRRD. Kasi nandun sa dihig ngayon si Congressman Pulong, pumayat. So, sana hindi na magtatagal, pagdasal po natin na ma-approve ng ICC yung interim release para makalabas siya, mapunta siya sa isang bansa na kung saan malaya siya. Kasi, to me, does not deserve na nasa kulungan dahil wala namang crimes against humanity. Sabi nga ni former Soldier Guevara na ang war on drugs hindi considered na crimes against humanity. Ilan lang yung alleged victims? 43 lang. Yung pinagmamalaki nila na 30,000, wala. Hindi sila makapag-produce. Nananawagan pa sila ngayon ng mga alleged biktima na mag-report kay Attorney Conte. So, 43 lang. Mas madami pa yung biktima ng Maguindanao Massacre. Ilan yun? 54 or 58? So, yan. Sana makakalaya na si Tatay Digong. And then after that, itong impeachment case ni VP Sara matapos na. Na ako naniniwala, ready to bloodbath ang mga abogado. And of course, by 2028, ito na. Uupo ang ating minamahal na VP Inday Sara. Yan. Panahon na ng Duterte Youth Party List to shine again. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng bahay ang tribong Talandig. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Na parang kita inuno kwanta atat eh. Hari kita ba ang inon? O karon mo na ni ang balay ni Uncle sa natagaan na mo og yero.